Naranasan mo na bang tumingin sa wallet mo o kaya sa bank account mo? Ilang araw pa lang after payday tapos mapapaisip ka na lang, teka, saan na napunta yung pera ko? Parang magic, no? Biglang bula. Oo, parang magic. At kung pamilyar sa'yo yan, hindi ka nag-iisa. Para sa pag-uusik natin ngayon, may hawak tayong isang guide, Beyond Debt, a Guide to Filipino Financial Recovery. Maganda yan. Ang misyon natin, himayin natin itong isang problemang parang pamilyar sa napakarami, ang pagkakautang. At alamin kung may pag-asa pa nga ba? At para sagutin agad, ang sagot ay isang malaking oo. Pero yung paano, yun yung mas komplikado. Kasi base sa datos, yung realidad para sa marami, mabigat. Gaano kabigat? Isipin mo, malaking porsyento ng mga Pilipino walang emergency fund. Ibig sabihin, isang emergency lang, ospital, nasirang ref, biglang nawalan ng trabaho, at aasa na agad sa utang. Grabe. At hindi to para sa luho ha, para to sa mga basic needs. So hindi to simpleng issue ng magastos ka lang, ito'y isang systemic problem, kumbaga. Okay, sige. Himayin natin yan. Magsimula tayo sa pinakasimple. Kailan ba natin masasabi na ang isang tao ay hindi lang may utang, kundi lubog na sa utang? Kasi parang lahat naman may utang, di ba? Oo, yan ang laging tanong. May car loan, may housing loan. Ano yung red flag? Magandang tanong yan. Kasi may ilang malinaw na markers. Yung pinaka-obvious siguro ay kapag mas malaki na yung binabayaran mo sa utang buwan-buwan kaysa sa natitira mong pera. So, para ka na nagtatrabaho para sa utang mo? Eksakto. You're working for your debts, not for yourself. Tapos isa pa, yung tinatawag na debt cycle. Yung umuutang ka ng bago. Para ipambayad sa luma. Oo, para yung pambayad sa luma. Nagtatapal ka lang ng butas. Pero dito, nagiging mas malalim ang usapan eh. Kasi hindi lang tutungkol sa pera. Paanong hindi lang tungkol sa pera? Anong ibig sabihin yan? Ang fascinating dito ay yung non-financial cost. Yung pagiging lubog sa utang, may anino yan sa mental health mo. Oo. Yan yung stress na daladala mo pagtulog, yung anxiety tuwing may tatawag na unknown number, yung pakiramdam na wala kang kontrol. Grabe! Totoo yan. At apektado rin ang relasyon, di ba? Ilang pamilya na ba ang nag-aaway dahil sa pera? So pag sinabi nating lubog, hindi lang wallet ang tinutukoy natin. Lubog ang buong kalidad ng buhay mo. Wow! So it's a quiet crisis for a lot of people. Sige, himayin natin yung mga sanhi. Bakit ba tayo umaabot sa ganito? Magsimula tayo sa pinaka-obvious siguro. Mababang sahod. Oo, yan ang numero uno. Simple math lang yan, di ba? Kulang yung pumapasok kumpara sa mga gastusin. Pero, hindi lang yan ang buong kwento. Eksakto? Hindi lang yan. Kasi kahit sabihin nating sapat ang kita, may isa pang malaking butas sa bangka ng marami, yung kawalan ng emergency fund. Yan talaga. Yan, yung sitwasyon na one medical emergency away ka from death. Isang lagnat ng anak mo, isang pagkasira ng ref, yun na. Dahil wala kang safety net, saan ka tatakbo? Sa utang. At diyan papasok yung isa pang sanhi, yung mga predatory lenders, lalo na yung mga online loan app na ang bilis mag-approve. Yan. Delikado yan. Mukha silang solusyon sa umpisa, pero sa totoo lang sila yung naglalagay ng pusas sa'yo dahil sa napakataas na interest rates. Parang quicksand. Tama. At idadagdag ko pa dyan yung ikaapat na factor na medyo hindi laging napag-uusapan, social pressure at consumerism. Oo. Na pinalalakas pa ng social media. Scroll ka lang sa feed mo, makikita mo yung bakasyon ng kaibigan mo, yung bagong gadget ng katrabaho mo. May pressure. May FOMO, di ba? Fear of missing out. Yung deserve ko to mindset. Pagod na pagod ako, deserve ko naman tong bagong sapatos, deserve ko tong mamahaling kape, kahit i-credit card ko muna. Pamilyar na pamilyar, di ba? At walang masama sa pag-reward sa sarili. Ang problema, pag yung deserve ko to ay pinopondohan na ng utang. Nagiging parusa na siya. Nagiging parusa siya in the long run. Ang masama pa, itong lahat ng sanhi na to, mababang sahod, walang ipon, mataas na interes, at social pressure, nagsasama-sama sila. Bumubuo sila ng isang vicious cycle. Paanong cycle? Yung utang na kinuha mo para sa emergency, yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-ipon para sa susunod na emergency.
You're trapped. So, parang isang kumunoy, habang mas kumakawag ka para makaahon, parang lalo ka lang lumulubog. Kaya heto na yung a $1,000,000 question. Posible pa bang makaahon? O hopeless case na pag andyan ka na? Ang malinaw na mensahe dito ay absolutely yes. Posible. Posibleng-posible. Pero kailangan nating i-manage ang expectations. Walang magic wand? Walang magic. Hindi to one-time fix. Isa itong proseso. Isang marathon, hindi sprint. At kailangan dyan ng plano, disiplina, at matinding pasensya. Okay, so kung may nakikinig sa atin na yon na nararamdaman niyang nalulunod na siya, saan siya unang kakapit? Ano yung pinakaunang a single first step para hindi na siya lalong lumubog? Kasi parang overwhelming eh. Totoo yan. Ang unang-unang salbavida ay katotohanan. Wow, ang lalim. Humarap ka sa salamin. Sounds dramatic, pero ang ibig sabihin lang niyan, ilista mo lahat ng utang mo. Kahit masakit, kahit nakakahiya, kahit nakakatakot. Ilista talaga lahat, kahit yung utang sa kaibigan? Lahat. Kumuha ka ng papel, magbukas ka ng spreadsheet, isulat mo kung kanino ka may utang, magkano, ano ang interest rate. Kailangan mong makita ang buong itsura ng kalaban mo bago mo siya labanan. I like that. Know your enemy. Okay, so nailista mo na. Nakita mo na yung monster. Anong susunod? Attack agad? Hindi pa. Not yet. Kailangan mo munang itigil yung pagdudurugo. Okay. At yan ay sa pamamagitan ng paggawa ng simpleng budget. Again, hindi kailangan komplikado. Ang pinakaimportante lang, alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. At iiwalay mo yung needs sa wants. Yung needs versus wants. Classic yan. Oo. Sa simula, kailangan mo maging brutal sa pagkat ng wants. Pansamantala lang naman. Okay, so may listahan ka na, may budget ka na. Ngayon, yung actual na pagbabayad. Dito may binabanggit na dalawang sikat na strategy, di ba? Debt snowball at debt avalanche. Oo yan, yung classic debate. At to be honest, parang mas logical yung avalanche, di ba? Unahin mo yung may pinakamataas na interest para makatipid. So bakit pa may isip ng ibang paraan tulad ng snowball? Napakagandang tanong yan kasi dito pumapasok yung laban ng psychology versus math. Okay. Tama ka, mathematically, walang duda, panalo nga ang avalanche. Makakatipid ka ng pinakamalaking halaga sa interest. Yan ang ginagamit ng logical brain natin. Pero, May malaking pero. Ang pagbabayad ng utang ay hindi lang math problem. It's a behavioral game. okay. At dito nagniningning ang debt snowball. Sa snowball, inuuna mong bayaran yung pinakamaliit na utang kahit anong interest rate pa niyan. Kahit mas maliit interest niya. Oo, kasi pag nabayaran mo na yon, may isang utang ka nang natanggal sa listahan mo. May nararamdaman kang small win. Your brain gets ahead of dopamine. Yung feeling of accomplishment. Eksakto. Para kang naglalaro ng video game at nag-level up ka. Yung momentum at motivation na yon ang nagtutulak sa'yo para magpatuloy. Maraming pag-aaral ang nagsasabi ng mas mataas ang success rate ng snowball hindi dahil mas magaling siya sa math, kundi dahil mas nauunawaan niya ang human behavior. Wow. So the choice is between being mathematically efficient versus being psychologically effective? That's a powerful insight. So, pagkapili mo ng strategy, ano pa? May dalawang crucial na kasabayan. Una, itigil mo ang pagdadagdag ng bagong utang. Gupitin mo yung credit card kung kailangan. Isara ang gripo. Isara ang gripo habang nagmamap ka ng sahig. At pangalawa, kung kaya, humanap ng paraan para madagdagan ang kita. Kahit maliit, isang side hustle, isang online gig, bawat dagdag na piso ay bala na pwedeng itira sa mga utang mo. Okay, so meron na tayong mga practical na hakbang, maglista, mag-budget, pumili ng strategy. Pero parang kahit gawin mo lahat yan, kung yung isip mo mismo ay bumabalik pa rin sa dating gawi, parang walang mangyayari, di ba? Exactly. Dito siguro pumapasok yung sinasabi sa guide tungkol sa mindset. It's not just a math problem, it's a mind game. This raises an important question, no? Paano mo babaguhin ang pag-iisip mo tungkol sa pera? Kasi ang pagahon sa utang, hindi lang to financial problem, isa itong behavioral at psychological challenge. Kailangan mong i-rewire ang utak mo. Oo, i-rewire ang utak mo.
Mula sa mindset na normal lang naman ang may utang patungo sa financial responsibility is my priority. Mula sa impulsive spending patungo sa delayed gratification. Yung kakayahang magtiis. Oo, yung kakayahang tiisin ang isang maliit na reward ngayon para sa isang mas malaking reward sa hinaharap. At dyan ko nakikita yung koneksyon sa financial education. Kasi mahihap i-rewire ang utak mo kung ang laman ng software mo, kumbaga, ay luma o kulang-kulang. Eksakto. Ang financial education ang sandata mo dito. Kapag may kaalaman ka, maiintindihan mo kung paano ka nilalamon ng compound interest kapag utang. At kung paano siya pwedeng maging best friend mo kapag ipon. Oo, yun. At makikilala mo yung mga predatory loan. Kasi alam mo na kung ano mga hanapin. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano magtayo ng pader, yung emergency fund, para hindi ka na bumalik sa dati. Knowledge isn't just power. In this case, knowledge is freedom. Pero, alam mo, habang pinag-uusapan natin to, hindi ko maiwasang isipin na parang ang bigat ng responsibilidad ay nasa individual lang. Parang sinasabi natin, kasalanan mo yan, kaya ayusin mo. Buti na mo yan. May mas malaking konteksto ba dito? Meron. At mahalaga tong tandaan. We have to be fair. It's not all on the individual. Isipin mo, you're trying to swim, pero yung current ng ilog napakalakas pa salungat sa'yo. Ganyan yung sitwasyon? Ganyan, ang personal debt ay sintomas din ng mas malalaking issue sa lipunan. Ano yung mga current o agos na yon? Una, yung mabagal na pagtaas ng sahod kumpara sa bilis ng pagtaas ng bilihin. Inflation. Isipin mo yung inflation na parang may maliit na butas ang wallet mo na hindi mo nakikita. Oo nga, no? Yung 1,000 mo noong Enero, baka 950 pesos na lang ang kayang bilhin pagsapit ng Disyembre. So kung hindi tumataas ang sahod mo, kasabay niyan, bawat buwan palihim kang nagiging mas mahirap. Mas malapit ka sa pangangailangan na umutang. Gusto ko yung punto na yan. Kasi ibig sabihin, hindi ka lang mahina o magastos kung may utang ka. Nakikipaglaban ka rin pala sa isang sistema na hindi laging pabor sa'yo. Exactly. That takes some of the personal guilt away, which might actually help someone start moving forward. Exactly. At kasama pa dyan yung kakulangan ng sapat na social safety nets. Ito yung mga programa na dapat sanang sumasalo sa iyo kapag nadapa. Accessible public healthcare, unemployment benefits. Yung mga tulong mula sa gobyerno. Oo. Kung mahina ang mga yan, yung isang personal na krisis, madaling maging isang financial catastrophe. Kaya, oo, meron tayong personal na responsibilidad, pero kailangan din nating kilalanin na nakikipaglaban tayo sa isang mas malaking arena. Malinaw na malinaw yon. So as we wrap this up, ang pag-ahon pala sa utang ay isang personal na laban na nangyayari sa loob ng isang malawak na social at economic context. Tama? It's a journey, not a race. At ang pinakamahalaga, hindi yung bilis, kundi yung pagsimula. Yung desisyon na gumawa ng unang hakbang, kahit gaano pakaliit. Tama. At ang tanong na iiwan namin sa iyo ay hindi gaano kabilis ka makakabayad, kundi handa ka na bang magsimula? Handa ka na ba? Dahil ang kahandaan na harapin ang problema, yung desisyon na tumingin sa salamin, yun ang pinakaunang at pinakamahalagang bayad na kailangan mong gawin. At para iwan ka ng isang huling bagay na pag-iisipan, na yung alam mo na ang mga unang hakbang, isipin mo, ano ang isang maliit na bagay na kaya mong gawin ngayong araw, hindi bukas, hindi sa susunod na sahod, para simulan ang iyong pag-ahon. Ngayong araw talaga? Oo, ngayon. Ito ba ay paglilista ng isang utang sa isang pirasong papel, pag-download ng isang simpleng expense tracker app, o pag-cancel ng isang subscription na hindi mo na ginagamit? Labo mo nang isipin ang buong bunbok na kailangan mong akyatin, magsimula ka sa pag-angat ng isang paa. Magsimula ka sa isa.